Sa isang iglap, nanumbalik sa kanyang katawan ang takot na minsan niyang naramdaman 2 taon na ang nakaraan. Dahil dito, agad namang humingi ng tulong si Tadag kay Manong Kamat para naman kahit papaano hindi malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Halos ilang oras din nilang pinakinggan ang sipol na yon hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong maglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inabisuhan siya ng matanda na doon na muna matulog sa silid nito. Mas mainam na ang ganon para naman kahit papaano may kasama siya kung sakali man umatake ang diwata habang sila'y nagpapahinga. Lumipas pa ang mga araw, nanatiling nakaantabay ang grupo sa lupain niya. Iniiwasan muna nilang makipaglaban gawa ng naghahanda sila sa nalalapit na pagsapit ng mahal na araw. Habang wala silang ginagawa, itinuon nila ang kanilang mga wisyo sa pagbabantay ng mga munggo at iba pang tanim na malapit ng anihin. Isang hapon, matapos makapag-ikot nila Manong Kamat sa kanilang lugar, nadatnan nila si Tadag na animoy hindi maganda ang pakiramdam. Pagsilay nilang animoy wala yung tulog ng ilang araw, agad naman nila yung nilapitan habang tinatanong ito ng, Tadag, may problema ba? Sa itsura mo parang hindi ka natulog ng ilang linggo. Matapos namang marinig ni Tadag ang sinabi ni Manong Kamat, napakusot na lamang siya ng kanyang mga mata habang yumuyuko. Maya-maya pa, pagsilay niya sa mga tauhan niya, mahinahong sumagot naman siya doon ng, Hindi ko nga din alam, Manong Kamat pero pakiramdam ko, hindi ako pwedeng matulog o kaya magpahinga. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko siya. Lumalapit siya sa akin. Pinagbabantaan niya ako. Nang marinig naman ng kanyang mga kasama ang kanyang sinabi, halos hindi nito maunawaan ang mensaheng nais niyang iparating. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila nalaman na mag-iisang linggo na palang ginagambala si Tadag ng diwata ng kamatayan. Ang hindi lang nila noon maisip ay ang sinabi nito na sa loob ng linggong yon, ni katiting na pag-idlip hindi niya magagawa. Para sa mga antingero, itinuturing nilang isang paghihirap ang kawalan ng tulog. Bagaman may mga tangan silang mutya at agimat, kinakailangan pa rin nila ng sariling lakas upang mapangibabawan ang mga ito. Sa oras na maramdaman ng mga mutya na nanghihina na ang kanilang katawan, kusa yung aalis o hindi naman kaya'y mangingibabaw sa kanilang katawan. Karamihan sa mga antingero, tinuturing na tabak na merong 2 talim ang pangangalaga ng mutya. Sa estado din noon ni Tadag, hindi malabong traidorin ito ng sarili nitong karga. Matapos nilang malaman ang tungkol sa bagay na yon, agad naman silang nag-isip ng paraan para yon ay matulungan. Makalipas pa ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap, habang abala sila sa paggawa ng lunas para kay Tadag, hindi nila napansin ang pagdating ni Tandang Ibok sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay nila sa matandang yon, bahagya naman silang natigilan habang naghihintay dito ng kasagutan. Maya-maya pa, nasipat na lamang nila ang matanda na merong inilalabas na pulang tela sa bulsa nito. Paglapit nito kay Tadag, agad naman itong inilahad sa kanya kung ano ang kanyang gagawin sa bagay na yon. Ayon kay Tandang Ibok, ang telang yon ang pipigil sa diwata ng kamatayan na pasukin ang kanyang wisyo. Kaya lang naman siya nito napeperwisyo dahil sa kawalan niya ng kakayahan para sa lagi ng abilidad nito. Dagdag pa ng matanda, maituturing yung isang ordinaryong pangyayari sapagkat matagal nang patay ang katawang lupa ni Tadag. Marahil ay nagpupumilit na itong makuha ang kanyang kaluluwa
alinsunod sa batas ng langit at impyerno. Naniniwala din ito na habang tumatagal ang panahon ng pananatili ni Tadag sa mundo ng mga tao, mas lalo lang niyang pinapahirapan ang kanyang sarili. Sa oras na maabot na niya ang sukdulang palugit ng diwata ng kamatayan, may kapangyarihan na itong burahin ang kanyang kaluluwa sa puntong hindi niya mauunawaan na minsan pala siyang umiral. Matapos itong mailahad ng matanda, muli na naman siya nitong inalok ukol sa hangarin nitong bigyan siya ng ikalawang buhay. Mariin itong inilahad sa kanya na kung patuloy niyang tatanggihan ang bagay na yon, paniguradong magsisilbi lamang itong kalbaryo para sa mga taong nakapalibot sa kanya. Naniniwala din si Tandang Ibok, wala na silang ibang paraan kundi ang pagdaya na lamang sa kamatayan. Dahil sa sinabi nito, muling nanumbalik sa isipan ni Tadag ang pagpapasya kung nanaisin pa ba niyang tugtungan ang kanyang buhay. Habang patuloy niya yung pinag-iisipan, bahagya naman siyang natigilan nang bigla siyang hawakan ni Manong Kamat sa kanyang balikat habang nagwiwi ka ng, Minsan, ang pinakamahusay na desisyon ay ang mga bagay na hindi mo pinag-iisipan. Huwag kang mag-isip. Sundin mo ang iyong puso. Hindi sa lahat ng oras, utak ang masusunod. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, kahit papaano nagkaroon siya ng lakas ng loob para sundin ang hangad ng ermitanyo. Sa kaloob-looban kasi ni Tadag, iisa lang naman ang nagbibigay sa kanya ng takot at yun ay ang panganib na maaaring maidulot ng pasyang yun sa kanyang kaluluwa. Alam naman niya kasing darating at darating din ang panahong haharapin niya ang diwata at sa puntong yun, hindi niya alam kung meron bang kasiguraduhan na makakatawid ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, naglakas loob ng magtanong si Tadag sa ermitanyo ukol sa kinakailangan niyang gawin para mabawi ang kanyang katawan. Nang marinig naman yon ng matanda, ngumisilang naman ito habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa isang ritual na tanging ito na lamang ang nakakaalam. Maya-maya pa, niyaya naman siya nitong pumasok sa loob ng bahay niya upang mailahad ang kinakailangan nilang gawin. Hindi nito pinasunod sila Manong Kamat sa paniniwalang masyado sa kanilang mapanganib ang ganoong ritual. Dahil dito, wala namang nagawa ang kanyang mga kasamahan kundi pag-igihan ang pagbabantay sa kanyang tahanan. Bago sila tuluyang makapasok sa loob, inabisuhan ni Tadag ang mga tauhan niya na pag-igihan ang pagbabantay sa parte ng lupa nilang malapit ng anihin. Hindi nila ito maaaring pabayaan, lalo pat kukonti na lamang ang salaping nagpupondo para sa kanilang mga pansariling gastusin. Makalipas pa ang ilang minuto, tanging siya at si Tandang Ibok na lamang ang naroon sa loob. Hindi na din nila naririnig ang iba pa nilang mga kasama dahil sa harang na inilagay ng mga kaibigan niya. Habang pinagmamasdan niya ang matanda, nanatili naman siyang tahimik. Lahat ng istoryang ibinahagi nito, merong kaugnayan sa ritual na kanilang gagawin. Ayon kay Tandang Ibok, hindi biro ang pagbabalik ng katawang lupa ni Tadag sa kadahilan ng patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas at kakayahan ang bertud ng agaras. Hindi man yun napapansin dahil sa kaptan, subalit siguradong-sigurado ang ermitanyo ukol dito. Naniniwala din ito na sa oras na maisalba na nila ang kanyang katawan, maglalaho na parang bula ang bertud ng agaras sa lugar na babagsakan ito. Mariin ding inilahad sa kanya ng ermitanyo ang posibilidad na kusa yung babalik sa kuba. Sa oras na mangyari ang bagay na yon, mas lalong malalagay sa alanganin ng kanilang mga buhay, gawa ng ibang-iba ang kakayahan ng kabuang lakas ng bertud ng agaras.
Mabigat na desisyon ang gagawin mo ngayon. Sigurado akong maisasalba ko ang buhay mo, pero hindi ko masisiguro sa iyo ang kaligtasan nating lahat dito. Ngunit, huwag kang mag-alala, iho. Tayong gumagawa ng ating mga tadhana. Ano man ang mangyayari sa hinaharap, bunga lamang yon ng ating mga kinikilos sa ngayon. Mas mainam na gawin natin ang lahat para naman wala tayong pagsisihan. Hindi lang sa digmaan ng saklaw ng mga katagangyan, iho, bagkus ay sa lahat ng aspetong merong kaugnayan sa buhay ng isang tao. Wika ni Tandang Ibok matapos sa kanyang mailahad ang mga hakbang para maisakatuparan ng ritual. Dahil sa sinabi nito, hindi na nag-alangang sumunod si Tadag. Minabuti niyang wag na ding pag-isipan ng tungkol sa kanilang mga gagawin, gawa ng buo ang kanyang pagtitiwala sa matanda. Sa paglalim ng gabi, naging abala naman ito sa pagsasakatuparan ng ritual. Sa pagkakatanda ni Tadag, binubuo ang ritual nito ng 2 kandilang kulay itim at puti. Kaya 2, dahil representasyon nyo ng buhay at kamatayan ng bawat nilalang. May mga nakikita din siya doong bato na merong kaugnayan sa mga emosyon ng tao. Dagdag pa ni Tadag, walang simbolong iginuhit ang matanda, bagkus ay ginawa lamang nito ang ritual sa pamamagitan ng mga sangkap at buhay na salita. Sa pagpapatuloy ng ginagawa nito, doon nasilayan ni Tadag ang iilang mga mutya na naging sakripisyo sa ritual na yon. Mahirap man para sa kanya na masilayan yung nalulusaw, wala siyang pagpipilian dahil yun lamang ang paraan. Habang lumalakas ng lumalakas ang pagbigkas ng mga buhay na karunungan ni Tandang Ibok, tila bang nararamdaman naman niya ang dahan-dahang pag-uga ng bahay. Ang mga alikabok sa kisame ay unti-unti nang nahuhulog, maging ang mga pangontrang isinabit niya sa mga dingding. Makalipas pa ang ilang minuto, napapansin na ni Tadag ang pananakit ng kanyang katawan. Nag-umpisa na ding mandilim ang kanyang paningin hanggang sa hindi maglaon tuluyan na siyang nawala ng malay. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa sala, katabi ang nanghihinang katawan ng matanda. Pagsilay nito sa kanyang may ulirat na, agad naman itong itinuro ang pintuan ng kanyang bahay at kasabay nito ang pagbungad sa kanya ng kalahati ng bertud ng agaras na dahan-dahang naglalaho. Halos segundo lang noon ang naging pagitan ng tuluyan na yung mawala sa kanyang paningin. Dahil dito, inaasahan naman nilang tutungo yun sa kinaroroonan ng kuba upang makipag-isa sa naiwan nitong kalahati. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagagalak namang inilahad ng matanda sa kanya ang tagumpay ng ritual na ginawa nila. Ayon kay Tandang Ibok, dahil buhay na siya, hindi na magiging bangungot ang diwata ng kamatayan tuwing nanaisin na niyang magpahinga. Wala na din siyang maririnig na pagsipol nito o hindi naman kaya'y pagtatangka sa kanyang buhay. Mariinding ipinaalala ng matanda sa kanya ang tungkol sa paggamit ng espada ni Arkanghel sa oras na nalalagay na sa alanganin ng kanilang grupo. Naniniwala kasi ito, magkakaroon na yon ng epekto sa kanyang katawan, gawa ng minsan wala pang antingero ang nagkaroon ng sapat na pamayong para kontrahin ang sumpa na ibinabalik nito. Dagdag pa ng matanda na ang ganoong uri ng aral, tanging mga anghel lamang sa kalangitan ang merong kakayahang gumamit. Sa kanilang estado, wala pa sila sa katiting ng mga lakas at kakayahan nito. Oo, malakas ang karunungan ng Arkanghel, subalit nagdudulot din ito ng mga hindi maipaliwanag na kamalasan sa tao. Pagaman aral yun ng kanan, hindi ibig sabihin malaya ang lahat na gamitin ito. Lahat ng karunungan ay merong pagitan at hangganan.
Kapag ginamit mo yon ng walang kahusayan, paniguradong sariling kapahamakan ang naghihintay sa iyong kapangahasan. Matapos naman yung marinig ni Tadag, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Naniniwala naman siya sa sinabi ng matanda, lalo pat taon-taon ang pagitan ng kanilang mga nalalaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din inilahad ng matanda sa kanya ang mga kinakailangan niyang gawin upang mabilis na manumbalik ang kanyang dating lakas. Nasisipat kasi nito, medyo nang hihina ang katawan ni Tadag, lalo pa sa espiritual na aspeto. Hindi magiging maganda para sa kanya na makipaglaban sa ganoong estado, gawa ng di hamak na mas malakas na ang kanilang kalaban sa pangkasalukuyan. Naniniwala ito na ang pagkawala ng agaras sa kanyang katawan ay maghuhudyat sa pagsulputan ng mga mapapanganib nilang kalaban. Dahil sa sinabi nito, minabuti na lamang ni Tadag na pansamantalang umiwas sa anumang uri ng mga nilalang. Paglabas nila ng kanyang tahanan, nadatnan niya ang kanyang mga kasamang masayang nag-iinuman. Siyempre, dahil sa hindi pa siya noon gaanong magaling, minabuti niyang umiwas sa alak. Hindi naman siya pinilit ni Lamanong Kamat, gawa ng naiintindihan din ng mga ito ang kanyang estado. O ano, Tadag? Nagamot na ba ni Tandang Ibok ang lahat ng iyong karamdaman? Batid kong magaling ka na. Siyempre, ano pa ba ang aasahan ko sa pinakamahusay na taong nakilala ko? Bungad na wika ni Manong Kamat paglapit nila rito. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya habang ibinabaling sa ibang paksa ang kanilang pag-uusap. Kahit lasing na noon ang mga tauhan niya, mariin niyang pinaalala sa mga ito ang ilang linggong pananahimik ng kanilang grupo. Upang maiwasan na din ang anumang pagtatanong, hindi na din siya nagpaligoy-ligoy pa sa mga dahilan niya. Lumipas pa ang mga araw, naging maayos naman ang lahat. Habang abala sila sa gapasan, minabuti niyang tumulong sa pag-aani para naman kahit papaano malibang siya. Yung ibang mga tauhan niya, itinalaga niya sa imbakan nang sa gayoy maging matiwasay ang pag-iimbak nila doon ng kanilang mga naggapas. Halos inabot din sila ng 2 araw sa pag-aani hanggang sa dumating na ang panahong tapos na ang gapasan. Nang akmang mag-uumpisa na ang mga manggagawa sa pagtatanim nila, pansamantalang inilahad dito ni Tadag na matitigil muna ang pagtatanim sa kanyang lupain. Inihayag niya sa mga ito, hindi nila matututukan ang bagay na yon, lalo pat meron silang kinakailangang gawain na nangangailangang pagtuunan ng pansin. Dagdag pa ni Tadag, ibabalik niya ang mga gawain sa kanyang bukirin matapos ang panahon ng El Nino. Dahil sa kanyang inilahad, kaya na may hindi na umangal pa ang mga magsasaka. Wala naman yung pagtutol sa kanyang pasya, lalo pat marami-rami din ang mga lupain sa lugar nila na nangangailangan ng mga tauhan. Bago umalis ang mga ito sa kanyang lupain, mariing inilahad naman ng isa sa mga magsasaka na kung meron silang kailangang ipagawa, huwag silang mag-alangang lumapit. Salamat kaibigan, pero sa ngayon, hindi namin kinakailangan ng iyong tulong. Alam mo kasi, marami kaming ginagawa na hindi nyo basta-basta mauunawaan. Sagot naman ni Tadag sa magsasaka. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, agad naman yung umalis ng hindi nagsasalita. Sa pagkawala ng mga ito, napaupo na lamang siya sa ilalim ng puno habang pinag-iisipan ang mga pangyayari. Masakit man kay Tadag ang kanyang naging desisyon, alam niya sa kanyang sarili na para yon sa ikabubuti ng lahat. Naniniwala din siya na sa pagwawakas ng digmaang kinakaharap nila,
Merong magandang bukas ang haharap para sa kanyang pangkat at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, lumapit sa kanya si Manong Kamat para magbigay ng abiso ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang unahin. Ayon sa matanda, na para maging maayos ang kanyang lupain at malayo sa panganib, kinakailangan nilang palakasin ang depensa nito sa labas man o sa loob ng teritoryo. Dagdag pa ni Manong Kamat, para maisakatuparan ng ganoong plano, kinakailangan nilang makalikom ng sapat na pangkat ng mga engkanto. Naniniwala naman itong madali nila yung makukuha, lalo pat maraming kakilalang nilalang ang mga kaibigan ni Tadag. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang tinawag ang pinuno ng mga tikbalang at ang gitay. Habang hindi pa tumataas ang tensyon sa kanilang lugar, inutusan niya ang mga itong tumungo sa mundo ng mga engkanto para humingi ng tulong sa mga kakilala nitong tribo. Dagdag pa ni Tadag na kung meron silang makakalap na lahi ng mga laman lupa, bigyan din nila yon ng abiso ukol sa kanyang imbitasyon. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kaibigan, tumangulang naman ito habang unti-unting naglalaho. Sa pagkawala ng mga nilalang, minabuti nilang pumasok na sa loob upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Tinawag din niya ang iilan sa mga tauhan niya na abalang-abala sa pag-iimbak ng kanilang mga nagapas para naman kahit papaano hindi ito mahuhuli sa pag-uusapan nilang plano. Lumipas lamang ang ilang oras, nakabuo na nga sila ng kanilang mga gagawin. Paglabas nila ng bahay ni Tadag, bigla naman silang natigilan nang mapansin nila ang pamumula ng kalangitan habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Lahat sila seryosong pinagmamasdan ng kaganapang yon sa paniniwalang kapag nagkulay dugo ang kalangitan tuwing hapon, merong nakaambang panganib sa hinaharap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, hindi niya napansin ang paglapit ni Manong Kamat. Paghawak nito sa kanyang balikat, bumulong naman ito sa kanya ng, "Huwag mo na yang alalahanin, iho. Ang mahalaga, ligtas na ang buhay mo. Sa ngayon, para sa amin yan ang pinaka-importante. Pakaingatan mo sana itong pangalawang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos." "Oho, Manong Kamat, makakaasa kayo na hindi masasayang ang ginawang sakripisyo sa akin ni Tandang Ibok." Sagot naman niya rito. Sa paglaganap ng kadiliman sa paligid, isa-isa naman tumungo ang mga tauhan niya sa kubo ng mga ito para magpahinga. Nang si Tadag na lamang at si Manong Kamat ang natira, nanatili lang naman silang tahimik habang masayang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Maya-maya pa, doon na nila pinag-usapan ng tungkol sa ritual na isinasagawa ng kaibigan nitong ermitanyo. Sa tono ng pananalita noon ni Manong Kamat, tila bang may itinatago ito sa kanyang sikreto, kung kaya't minabuti niyang pakinggan ng maigi ang bawat detalyeng inilalahad nito. Ayon sa matanda, ang bawat ritual ay nangangailangan ng alay na merong parehas na halaga. Hindi ito nakukuha ng libre, lalo pat kung kaluluwa ng mga nilalang ang pinag-uusapan. Mariinding inilahad ng matanda sa kanya na ultimo ang pakikipagsandugo sa demonyo ay nangangailangan ng alay. Dagdag pa nito, di hamak na mas mapanganib ang ritual ng kanan sa kadahilan ng taliwasyon sa nais mangyari ng Panginoon. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi niya maiwasang magtaka sa kadahilan ng matagal na niyang alam ang tungkol doon. Nang magkaroon na siya ng pagkakataon para magtanong sa matanda, agad naman niya yung tinitigan sa mga mata habang tinatanong ito ng, "Bakit niyo to sinasabi sa akin, Manong Kamat? Hindi ba matagal ko nang alam ang tungkol sa bagay na ito? Sabihin niyo, meron ba kayong tinatago sa akin ni Tandang Ibok?"
Nang marinig naman ito ng matanda, halos hindi naman yun makapagsalita na para bang hindi na nito mawari kung ano ang kanyang isasagot sa mga naging katanungan ni Tadag. Inabot din yun ng ilang minutong nakatitig sa kawalan hanggang sa sumagot na ito sa kanya ng, Kapalit ng pagbabalik mo ay ang pagkamatay ng 2 inosenteng tao. Taliwas ito, pero wala kaming pagpipilian. Ang kanilang sakripisyo ay para sa kapakanan ng nakararami. Huwag kang mag-alala. Maayos ang pagtawid nila sa kabilang buhay.